Good morning, everyone. Before we proceed my report, I will introduce first. My name is Jumel Limas, the next reporter. Conflict theory is a originated theory is a work of Karl Marx. Karl Marx is 19th century political philosopher related development of communism, the school of do in economics. That proceed first of voyage in complete theory. There are always two opposites in a conflict situation. In every situation, that conflicts always support people take side between maintaining status, producing change, and to arrive the agreement. For example, sistema ng pag-aaral noon, matatandaan at mapansin natin ang mga lalaki lang ang may karapatang makapag-aral at mga babae ay manatili sa bahay. At sasanayin ang mga sarili upang mabuting may bahay. Sitwasyong ito makikita ang may diskriminasyon na nagiging dahilan upang magkaroon ng iba't ibang pananaw ang mga tao. So, welcomes to conflict for this is way to establish a new society. So, how proponents of conflict theory regards education. According to conflict theory, education is not truly a social benefits or opportunity as seen by functionalists. Education is seen as a powerful means of maintaining power structures and creating a docile workforce for capitalism. So, I said earlier, the functionalist theory, the purpose of education, the functional theory, association, connected skills, educate, social citizen, to prepare the student to little work that are noticed. This is more socializing and developing in the society. So, napansin dito na ay functional this theory as a purpose go ang education sa bawat isa ng pagkaroon ng mga oportunidad at panlipunang benepisyo upang ma-shape o ma-develop ang mga society. Purpose of education: maintain social inequality upang mapanatili hindi pagkapantay-pantay ang mga tao. Preserve the power of those who dominate society. Ang ingatan ang kapangyarihan ang naibabaw sa lipunan. Teach those in the working class to accept their position as a lower class. Naituro sa nagtrabaho na tanggapin sa kanilang posisyon sa lipunan na sa mababang antas na tinatawag na hidden curriculum at siya naman ang nahuhulugan na makikisamuha ng kabataan at pagsunod at pagkasundo para sila ay masunuring individual. They called it hiding to curriculum that socialize your people into obedience and conformity for them to be developed a docile. So, for example, in a classmate, there's always competition. There's no quality, palaging nasa taas lang kung sinong matalino at hindi pumayag sapawan at makuha ang ilang posisyon. Ipinamumukha din na hindi nila ka-level na mananatili sa ibaba at pananatiling tagasunod ito. Dito makikita na wala yung masasabi nila sa pagkakaisa, kundi makikita dito na mas pinahalagahan nila ang pagkakaroon ng kapangyarihan ng mga taong nasa mataas na posisyon. So,
The symbolic interactionist theory perspective. Symbols be action, object, or words. There are three tenets of symbolic interactionist theory. First is an individual actions depends on meaning. We act based on the meaning he gives the symbols be action, object, or words. For example, binigyan ng kahulugang pang mag-aaral ang kanyang pagkaunawa at naniniwala sa kanyang kakayahan ang kanyang guro. Sa sitwasyong ito, nagbigay ng symbol ang guro na naniniwala siya na kakayahan ng kanyang mag-aaral, kaya't ang action ng ginawang mag-aaral ay gawin ang kanyang makakaya upang mapatunayan ito. Different people may give different meanings to the same thing. For example, isang guro ay istrikto, nakita ito sa mag-aaral o estudyante, o ito ang sign o expression o pangangalaga, ngunit ang iba ay nakikita ito bilang isang ugali na nalilinti sa kanilang mga galaw o kagustuhan, kaya't nagre-rebelde sila at lagi nilang tatandaan isang particular na bagay, meron ibang-ibang pananaw ang kahulugan o opinion ang bawat isa. So, measuring change as individual interact with one another. Halimbawa, tulad ng negatibo, panghulugan sa isang hospital at kung saan nagbabago na mag-aarang interaction o makikita o ano nga ba ang totoo o tunay na hospital. Isa pa, bilang isang mag-aaral kung saan tayo natuto, ang unang akala natin ng pagkakatuto ay ng pagkaburing, ngunit nagbabago ito dahil nakikipag-interact sa ating mag-aaral at sa ating guro at napakaalaman na ang pagkatuto ay napakakapanabik at masaya. The next reporting is Bisan Masong.